Okay mga Lods, nakaabot po kasi sa akin na binabanatan ako nitong si JG Banatero or si Jay Guevara. Jay, sasabihin ko lang kung bakit kita kino-content kasi may sinasabi ka na naman sa akin. Nag-usap yung pilay ang paa at pilay ang utak. Bakit di ka kaya umattend nung burol ni Mima? Para nakita mo ko. Ang dami-dami nakakakita sa akin yan. Nakakapaglakad naman ako eh. Anyway, yan pong fake news na yan. Matagal na pong debunk niyan. Kasi po, pag pumunta kayo dito sa aking page, ayan, makikita nyo na nakapaglakad naman ako, nakakapag-creep walk pa nga ako. Ayan. O bang mag-creep walk ni Kulabin? Ayan, no? Ako po kasi, minsan tataba ako, minsan papayat ako. Ngayon kasi, medyo hectic yung schedule ko. Hindi na ako nakapag-workout. Kaya may lumalaki naman ako. Ganun talaga, normal naman siguro yon sa kondisyon na, kung parehas tayo ng kondisyon, di ba? Iba-ibang tao, iba-ibang buhay. Anyway, etong si Jay Guevara, balita ko, binabalik na daw niya yung mga dati kong kaaway. Kunyari, yung mga ututan dila ko na YouTuber. Kasi matagal na ako sa YouTube mga Lods, kung di nyo na itatanong. Siguro nagsimula ako rito ng 2018, ganyan. Ibig sabihin, simula nag-upload ako 2018 tapos nag-viral yung mga post ko, tapos nagkilala ako. Ibig sabihin, marami na ako nakilala sa karir ko. Isa dyan si Cap Nino. Si Cap Nino, wala naman kaming masamang tinapay ni Cap Nino. Minsan, kino-content ko siya, kino-content niya ako, nagkukulitan kami, pero hanggang content lang yon, kuha nyo. Kaya nung nagkakita kami, wala, ayan kami, nagkukulitan kami dyan. Nasa likod kami ni Senator Tulfo niyan. Ayan makikita nyo saan na ba yun? Kasi pinost din niya ni Jay eh. Ayan, nasa likod kami ni, dyan, kung makikita nyo tong picture na to, nasa likod kami nila Boss Mike niyan, ayan. Yan, nasa likod kami, andyan ako, nakatayo ako dyan. Bakit ngayon? Iba na naman yung storya. Pag nakatayo ako, pilay sa paa. Minsan sa binte. Ang case ko lang po kasi, sasabihin ko sa inyo, ako po ay may gout. Minsan masakit maglakad, lalo na pag malaki ako. Pero pag payat naman ako, hindi siya mahirap. Ngayon kasi medyo marami tayong ginagawa. Halos paggising ko, tutok sa impeachment, tapos may mga trabaho pa akong iba na inaasikaso ko habang nakikinig ako. Alam niyo yun. Anyway, a point here, kasi pinupuntasan niya pati yung pagpunta ni Senator Tulfo. Si Mima kasi, yung grupo niya, mga supporter talaga. Yan, kay tropa niya kasi si Melo eh. Etong si Melo Yap. Si Melo Yap ay tropa ni Mima. So syempre, alam niya na kapag binabanatan si Senator Tulfo, lahat naman kami dumidepensa automatic. Kasi syempre naniniwala kami kay Raffy Tulfo eh. Kuha nyo. Now, balikan natin yung mga paano sa akin, mga sinabi daw ko ni Jay. Jay, ulitin ko, hindi ako galit sa'yo. Totoo lang. Nagagalit ako sa'yo. Kasi yung sinabi mo kay Mima about sa pagre-retoke niya. Although hindi nyo siya pinangalanan, granted, pero still inallude nyo na sayang yung retoke nung alam naman ng lahat ng tao yon. Huwag ganon, Jay. Pwede naman tayo magkaroon ng diskurso na maayos eh. Miski si Sir Jack, pinepersonal ako. Pinepersonal about yung sa pamilya ko. Hindi nyo naman alam yung personal na buhay ko eh. Outside of kung ano yung pinopost ko eh. Kaya nga naghahamon ako ng debate sa inyo. Harapan, sa kung saan, dyan sa SMNI kung gusto nyo. Tapos doon tayo magkaroon ng discussion about kay Duterte, about kay Trillanes, about sa pagiging sa pagiging mga bayaran ng mga BBM vloggers, kung ano man yan. Diba? Pwede tayo mag-usap ng kahit ano, magdadala ako ng ebidensya nyo, magkumprontahin nyo ako ng ebidensya nyo. Yung ganito, mga bata lang ang nag-i-enjoy dito, Jay. Tinawag kitang pangit, bakit? Gwapo ka ba? Hindi ko naman din sinabi na gwapo ako sa'yo. Ang sinabi ko lang, kung tayong dalawa na lang, ang lalaki na natitira dito sa mundong ibabaw, ilalaban ko na. Ibig sabihin, hindi magkalayo yung itsura natin. Sana intindihin mo, Jay. Ang problema kasi sa'yo, ikaw ay anchor ng SMNI. Yung simpleng ganitong logic hindi mo makuha. Sa bagay, grammar nga, mahina ka na.
Paano pa kaya sa salitaan? Ngayon, isa rin na naa-alarm ako dito, pare, kasi alam ko yung nangyari, alam ko yung report ng police, alam ko yung intimately. Pero hindi ko pwedeng sabihin kasi nga baka maka-apekto ako doon sa nangyari, 'di ba? Kung ginuwento yun ni Boss Mike na ni sa amin, pero syempre intayin natin yung report ng police, antayin natin may managot, antayin natin yung accountability na tinatawag. Okay? Huwag mong pangunahan. Pagka kasi naglalabas ka, boss B ka dyan. Paano kung hindi pala siya? Di yari ka, di ba? Kasi unfair yan kay Mima. Kasi si Mima hindi na naman makakasagot sa kanya para sa kanya Kaya kami na lang yung sumasagot para kay Mima. Ito na lang yung tulong namin. Kasi hindi naman kami makakapag-abuloy doon ng malaki kagaya nung mga sinuportahan niya na politiko noon. By the way, yung iba doon, binabash niya pa pero ni Mima, pero tumulong pa rin. Kasi end of the day, alam nila na si Mima, supporter ng Pangulong Marcos. Iilan na lang po kayo. Totoo lang. Ako hindi naman po ako maka-Marcos. Hindi po talaga. Pero ayoko naman pong bumagsak yung ating gobyerno just because iba-iba tayo ng paniniwala. Dali natin sa 2028, doon tayo mag-election tayo, magbotohan tayo doon. Pero para alam mo naman yung ginagawa ng mga Duterte, Jay. 'Di ba? Yung matandang Duterte bago yun napunta sa dahig, 'di ba? Nagmamaisog rally yun. Anong ginagawa niya? Nung 2024 to, balikan niyo yung mga rally nila. Siya yung nagpauso ng bangag hanggang ngayon. Ginagamit pa rin yung talking point sa Pangulo hanggang ngayon. Tama ba yun? Maayos ba yun? Pwede na naman natin i-criticize ng maayos ng gobyerno Ako, nag-aantay ako na makulong ang dapat makulong. Kung isa dyan yung mga kamag-anak niya, go. Pero iintayin ko hanggang sa matapos yung termino niya kasi yun ang tamang gawin sa isang maayos na lipunan na ginagamit ng due process. Ngayon, gusto mo magbasagan tayo gamit salita. Hindi ka mananalo, Jay. Una, isang salita lang, isang grupo lang ng salita yung kaya mo, Tagalog. Ako kaya ko English, Tagalog, minsan pinaghahalo ko pa. Di ba hindi mo kaya yon? Kaya nga si Banat ba yung nilalabanan ko para match? Tapos ang ihaharap sa akin si Sir Jack. Di lugi din ako noon, di naman nakakapagsalita ng ayos yun. Hinamon ko nga yun sa SMNI, kahit type na lang basta sa harapan Kita nyo? Anong pinupukol nito sa akin mga to? About dun sa physical na kalagayan ko. Ako mataba rin ako, kagaya mo. Nakakapaglaro ako noon. Kasi matanda na rin ako Kung hindi na rin ako bata. Lagpas na ako sa edad ng bata. Hindi na ako yun. Ikaw yata, lagi kang bata Baka mahilig ka sa ang kahiligan mo mahilig kang makipag-ututan dila sa mga kahidaran mo. Mukhang feeling mo siguro bata ka 'Di ba? Ngayon, ako po, mga minamahal na papalagay ko, narito po kayo kasi mga supporter kayo ng Pangulong Marcos. Nagpapasalamat po ako. Pinagtitiwalaan niyo ako. Pero hindi po ako dito para makipag-asaran sa'yo. Una, lugi ka. Lugi ka talaga doon. Kasi ang laro sa salita is pabilisan po ng utak yan. Yung utak mo mabagal, penchumpur. Huge lang, hindi mo alam. Paano pa? Enormous. Pag sinabi sa'yo, enormous na hippopotamus ka, di yari ka doon. Di mo alam yung ibig sabihin ng enormous tsaka ng hippopotamus. Yung hippopotamus siguro, alam mo yun. Natawag ka nun. Biruin mo yung baboy, tinawag ang hippopotamus. So, grabe, ibig sabihin talaga, kalait-lait ka nun. Pero hindi tayo pupunta doon, Jay. Doon tayo sa maayos na diskurso. Gusto ko pong iataas ang diskurso natin. Kung may problema tayo sa gobyerno, sabihin natin ng ayos. Pwede naman yun. Isa pa, meron kang panghuli na po ito kasi po ayoko na pong
magtagal dito sa tao na to. Totoo lang, ako po, kinover ko lang to dahil po kay Mima. Wala na po kasing laban yung tao eh. 'Di ba? Parang yung mga parang yung mga natokhang nung araw, wala na. 'Di ba? Ako masama po ang loob ko sobra kasi po kung kaya kong pumunta doon araw-araw from day 1 to day 3 gagawin ko. Kaya day 2 na lang yung nagawa ko ngayon. Nagbabawi po ako ng tulog. Yan po yan totoo diyan. Binanggit mo pa yung isang YouTuber na matagal na kaming may problema ng taon na yon. Pero sa huli po, naayos namin lahat ng problema namin. At sasabihin po namin yun sa tao sa tamang panahon. Sa ngayon po hindi kasi mainit pa eh. Sinabi ko rin sa tao na yun na, pare, may issue kasi well, masasabi kong naging kaibigan ko na si Mima na kailangan ko munang asikasuhin. Kita nyo, eto, nakita ko yung isang ginawa niya sa akin, ang daming views. Parang yun na yata yung viral niya. Kasi, tanggapin mo man sa hindi, Jay, yung pangalang Nico David, miski walang Marcos, miski walang Lenny, miski walang Duterte, kilala yan. Ikaw, kilala ka lang kasi nakadikit yung mukha mo sa puwet ni Duterte. Pag nawala si Duterte, wala ka na rin. Pero pag nawala lang ang politika, meron pa rin Nico David. Yun yung iba sa atin.